Hi po. Hello po. Sandali lang. Okay, start na ba tayo? Sasagutan natin yung pina-request ko, yung may nag-comment sa akin ng kahapon na hindi ko lang siya tinapos. Medyo masakit lang talaga yung braso ko sa push-up yata ng isang araw. Pasensya na kayo kasi sobrang late ko na. Dapat sana mga alauna ko kaya kasi kakauwi ko lang galing do sa school. Kaya na-late nga po ako ng 1 oras, guys. Kaya pasensya na po talaga. Mahirap po talaga. Mahirap po talaga ang arbitrary constant. Kailangan talaga aralin natin mabuti yung mga bawat exercises, di ba? So, super duper po talaga mahirap, guys. Lola, di ko masyado makita nito. Okay na ba? Mag-start na tayo. Popost ko na po yung sa YouTube, ah. Tignan natin. So, kailangan natin sagutan na galing niyo na sa nagko-comment, guys. Parang wala naman tong sample na to. Eto. Ito pa pina-request ng natin. Kay Jason Zamora. Si Jason Zamora nakakalang. Ay, sabi dito. Teka lang, ha. Tignan natin sa video niya, ha. Ito, parang ito yon. May nag-request sa akin ng isang video ko. Wait lang. Tignan ko muna sa YouTube ko. Ayan natin. Easy na! With a chocolatey taste of Cocoa Crunch. Crunchy, crunchy, Cocoa Crunch. Win a chance to perform at Tic Tac Music Awards as well as other amazing prizes every day when you buy Tic Tac. Learn more today. Negative 6. So, pwede times, so, y triple prime or third degree. So, pag in-apply uli natin, wait lang nga, ano natin to. Parang nakita ko itong sample na to. Wala. Hanapin natin yung given na to. May nakita kayo kasi yan kay Engineer Zamora eh. Gayahin natin to. Ayoko lang talaga maubos ng oras eh. Hindi ko kaya isolve niya kasi complicated na daw, sabi yung nagko-comment sa akin. Sabi, wag na lang daw kasi complicated na po yung niya, computation niya. Yeah, hindi ko na sinasagutan. So, try natin. Wala. Baka sa part 2. Yan. Baka nga sa part 2 to. Wala dito. Papanoorin ko muna to, ha. To make sure po na mahirap yung pinapagawa sa akin eh. Nang-request sa akin dito eh. Wala dito. Puro CE lang to. Nahanap ko lang to yung example na to. Parang AC. Wala, hindi ko makita. Assignment ko na lang sa post ko, di ba? Hanapin ko dito. call. Hindi ko ito masasagutan eh. Kasi di ko naman alam ang process. Medyo mahirap lang ito yung yun.
Puro H. Dapat pinanood ko na to eh. Wala, baka sa park ito. Ubusan time natin to. Pang time consuming kasi ito. Alabi ko muna, pag wala, assignment ko na lang po, popost ko po yung mamaya. Kasi ayoko talaga magsinungaling na magaling ako sa math, gano'n. Expert talaga ako sa math, marunong lang po talaga ako. Ito mas malapit na to eh. Ito parang ano to, parang magkamukha to, kaya lang. Ang binarequest ng isang nagko-comment sa akin, wala. Itong number na ito. Sigurado. Try natin sagutan yan. Okay lang ba kayo guys? Mag-anda na tayo. Lalo na tatagalan. Yan lang talaga yung solution for the given na to. Kasi hindi naman na AI is tatama na po yan. Dati ko masyado makita. Tignan ko muna to. Uubusan ako ng oras nito. Wala, di ko makita. Part 4 siguro. Wala, ganun pa rin. Puro CE na to eh. Pinahanap yung bawat constant na to. Mag-start na tayo guys. Pasensya na kayo ha. Hinahanap ko lang to yung solution. Alam mo na parang kulang talaga ako sa tulog guys. Hirap na naman wala, hindi ko makikita talaga. Malapit na sana, kaya lang may E. May technique kasi yung pag ganun. Especially sa Y prime, makakancel ba natin yung missions daily uploaded na yon? O kailangan yung mabuti and solve lang ng marami? Wala. Hanap na lang tayo. Baka namali ng error nito. So it means talaga, expert din. Baka namali ang error nito. So balikan natin ito mamaya ha. Try na natin sagutan. Meron ako ditong sa TikTok eh. Medyo mahirap lang siya. Sige, teka lang. So punta tayo sa OneNote. Ikaw daw yung kumain ng inihaw na bangos? Grabe naman yung kausap yung aso. Aso na tayo kausap. Game na ba? Mahirap lang siyang sagutan eh. Sabi na nagko-comment sa akin eh. Ito, mamaya natin palikan to. Yan. Ito kasi parang medyo complicated na. Titignan natin. Para kainis, hindi ko lang talaga masagutan. So, ginawa ko, ginanon ko na lang siya. Binaba ko. So, complicated na po to. Ina-use ko lang po yung yung ganyan. Para ma-eliminate yung B natin, di ba? Ganun lang. Try ko lang, ha? Mahirap lang talaga paniwalaan, eh. First derivatives, second derivatives. Kaya ano naman ng third derivatives? Wala pa. Divide boses by 2. Para may eliminate to. So, subukan natin. Hi, Hayabusa. Hello po. I-try natin, ha? Kung kakayanin to. So, times 2. Para may eliminate yung B, diba? Pero ang inuuna kasi, dito sa given na to,
From second y prime, wala, mahirap na to. Sige, try ko muna to kung kaya. Medyo mahirap lang tong ganito na to eh. So, divide boses. Tignan ko lang kung may eliminate yung B natin eh. Ang target kasi ma-eliminate yung A natin. So, maglalagay ka ng negative 2. Subukan natin ha. Hindi kaya. So, imbis na negative. 2 na lang. So, tanggalin natin yung negative. Diba? Hindi na. 2 na lang. Para mas So, 2 na lang. Hindi ko lang continue kasi kasi inutusan ng nanay ko. Nahihatid ko yung nanay ko doon sa may doon. Sa may para may siya ng magsasamba po siya. Alam masakyanan kaya gano'n. Complicated na kasi ito eh. Okay, y prime. Wala siyang x. Na ba yan? Complicated na po ito. Wala po siyang exponent. Gagawin natin. Hindi na ito may eliminate. So, balikan na natin ito mamaya. Hindi na ito masasagutan. Wala, mahirap na ito eh. Hindi kakayanin ng mga original na computation nito. Sige, balikan natin ito. Mamaya na lang ha. At yung pinarequest ng ito. Baka naman, ang pagkaalam ko kay Engineer Zamora, kapag ang y is equal to a, e raised to power of x, b raised to power of x, yan ang alam ko. Pwede siyang gamitin ng may technique dito eh. Yes, maling. Meron akong ganito. Baka may technique ako dito. Bayan. Mawala lang yung Sandali lang ha. Po kasi para magkamuka. Baka wrong typing lang siya. Ay, kaya mo ba sagutan ng y is equal to capital A, x squared plus capital B, e raised to power of x? Mahirap lang siya sagutan kasi complicated na po siya. Wait lang ha. Wala akong trip ng ganyan eh. Okay, balikan natin to. Mamaya na natin Hi, math enthusiast. Alam mo yung mga given na yan. Y is equal to capital A, x squared plus capital B, e raised to power of x. Arbitrary constant po tayo. Mamaya na natin sagutan to. So, sagutan natin yung nasa ganito natin. Parang juicy naman nito. Ang hirap naman yung ganito. Kiss your smile and you gotta just see it. Cause I'm not getting more. Ano muna tayo? Sige, sa pangalang sample po tayo. Wala na tayong time. Ubus ang time ko dyan. Mamaya sagutan natin kung kaya. Complicated kasi ito eh. Baka naman itong to. Kaya kasi ng elimination kapag pare sila ng e raised to power of x. Pag case na to, ang hirap to sagutan. Kaya pag in-AI mo do sa mga website talaga, complex po talaga yan. So, wala tayong magagawa. Okay? So, sagutan natin to ha. Burahin na natin to. So, ito na yung pinaka-technique na tinuro ko sa inyo kahapon. Kakainis talaga, no? Okay, mamaya na to ha. Sagutan natin to ha. Ito. 1 hour po tayo ha. So, y squared is equal to 4ax. Ilan ang arbitrary constant natin? Isa lang kasi itong ganito na to, independent variable po kasi ng x natin.
So, kukunin natin yung bawat derivatives ng mga to. So, derivatives ng y square will be the 2y prime. Tapos, derivatives ng 4ax, medyo mahirap lang po siya. So, in constant in x, so magiging 4a na yan. Gets? So, ang gagawin natin dyan, will be the, ano na to, y squared. Bakit y squared? So, anong gagawin natin? Gagawin natin dyan, copyin nito like this. So, y squared is equal to 2y prime quantity of x. Bakit naging ganito? Kasi, ang 4a natin, kasamang 4a, ano ba 4a natin? Ito. Bakit? Sa mga nakakalito, ito yung gagamitin natin. Ito yan. Bakit ganito? Kasi, ang value ng 4a natin, ano ba 4a natin? Ito. So, sinuksok ko lang dito. Yun lang. Gets? Gets niya? So, copyahin ko na ito para hindi makaintindi. So, y squared is equal to, ano ito? Quantity of 2y prime times x. So, divide multiply both sides by 1 over y. Cancel to. Magiging y is equal to, ano na to? So, cancel out yung x. Cancel out yung x. Parang cancel out yung x, diba? Hindi, ilan na yan? Hindi magiging 2xy prime. So, pwede ganito. Medyo nalilito po ako anong topic. Elimination of arbitrary constant po, Hayabusa. So, pwede ganitong answer or kaya pag talagang differential equation. So, magiging 2xy prime minus y is equal to 0. Kasi positive yung positive yung y. Lipat sa kabila para maging equals to 0. Yun lang. Ito yung magiging answer natin. Or depende. Kung ayaw ng ganito, pwede i-factor out yan. So, pwede ganyan. Tinuturo po ni Math Storya. Imbis na y prime, palitan natin yung 2x. Imbis na y prime, palitan ng y prime, gawin natin dy minus y is equal to 0. Depende. It depends pa sa prop niya. Pero ito talaga yung focus ko kasi doon ako nasanay. Okay? Nalilito daw siya. Ba't siya nalito? Baka nalito ka, Hayabusa. Kasi yung y squared natin, ito yung magiging yung unang derivatives nito. Paputungan dito, di ba yung 4a, ito yung value ng 4a is ito, 2y squared, 2y prime, plug in dito, substitute, tapos times x. Ganun lang. Tapos divide both sides by 1 over y. Ganun lang kasimple. Yun lang. Napagagulan lang magkasimple lang. Kaya mamaya, sagutan natin ko kung ikakaya. Baka naman ito yung kay Engineer Zamora. Inisip ko kay Engineer Zamora, kay Engineer. Meron video yung ganyan Engineer Math. So, ito yung given niya. So, y is equal to capital A, e raised to power of x. Baka ganito. Pinapanood ko to sa YouTube eh. Saan po yung dx? Wala po siyang dx. Wala. Ano po final answer? Ang final answer, ito. Ito kay Math Storya. Math Storya on YouTube. Depende. Wala po siyang dx. Wala po. Ang magkaka-dx siya kapag may katabi. Wala po siyang dx. Ito yung final answer natin, yung napopokus natin. Gano'n ko nasanay. Hayabusa. Ito kay Math Storya yung ginawa. Kasi iba yung pagtuturo niya. Ignore natin to. Ay, ganun po pala. Ganun po pala. Ganun po pala yun. Nalanganin talaga. Depende sa prop. Ito, nasanay po ako ng ganito. Magaling to si Hayabusa. Magaling sa math. Ito kay Engineer Zamora. Parang binapanood ko to sa live niya eh.
Ito yung para magkamukha to. Ito, para medyo mahirap lang po. Hindi po yung ganyan. Yan. Kala ko po, y prime is equal to dy over dx. So, ano yung implicit yan? Ano? So, implicit yan. Okay. Okay na ba, guys? Another example po tayo. Sakit sa ulo to. Yan, teka lang. Sino yan? Ano yan, kuya? Sising constante, nalalaglag ako. Sising constante, dapat dati nagtuturo siya ng elimination arbitrary constant. Baka puntahan niyo lang doon. Kasi advance siya na nagtuturo. Okay? Medyo nadulas lang ako. Ang hirap kasi pag ganyan, hindi ko makuha. Kaya ginagalan ko lang sa AI para may ship po yung tamang sagot. Ito para magkamukha to. Sir AJ, hello po. Sige, next problem po tayo. Hirap to eh. Hindi ko ito makuha. Hardest problem kasi yan eh. Lalo na yung pinabigay sa akin. Para silang C1, e raised to power of, pero yung e raised to power of magkaiba sila ng exponent. Yan ang complicated. Ito para magkamukha to. Try natin sabutan to. So, another problem po tayo. Hirap kasi ito, hindi ko na masalugat na mahirap. Huwag nang papahirapan sarili natin. So, ito naman, y is equal to 4 plus c1 e raised to power of 3x. Yan. Ito yung panibagong question natin. Paano natin sinasagot to? So, derivatives ng ganito. So, derivatives ng y is y prime. So, depende. Yung iba naman po kasi, Hayabusa. Kung ayaw tanggapin ni prof ng y prime, pwede naman dy over dx. Depende sa tinuturo ng prof nyo. Is depends po. Pero sa akin, pag nagtuturo din ako, imbes na dy over dx, kasi haba naman yun, haba Hayabusa, sabi ni Isaias Dinsmaling. Pwede naman kapag y double prime, edi y square, edi y double prime, d square y over dx squared. Ang haba nun. So, mag-y prime ka na lang, mag-y double prime ka na lang. Para, hindi asa sa writing. Okay? So, derivatives ng 4 is wala. So, yan. Ito, bababalag to. So, bababa yung 3. C1. E raised to power of 3x. Yan. Anong gagawin? So, gagawin natin dyan, ito, plug in natin to. C1 e raised to power of 3x is equal to y minus 4. Ma'am, bakit ganito? Ganito explanation po. Wala pa. Ano po sagot yung ka-engineer math ng problem? Wala pa. Papanoorin ko na lang after ako mag-live. wala pa akong sagot. Later na lang po, Hayabusa. Bakit gayon? Sir, kasi, ang priority, ito yung 4. Papapasukin dito. So, di ba positive 4? Magiging negative 4, transposition method. Ito yung resulta niya. Gawin natin dyan. Ito para magkamukha tato. So, y prime is equal to 3. Ito para magkamukha nito eh. Yung C natin. Ganito. Ito para magkamukha to. So, substitute lang is y minus 4. Ma'am, bakit ganito? Kasi ito yung pagagalawin natin. Yung y prime natin. Ito yan dito, ha?
Gets niya? At ang value of the C1 e raised to the power of x is y minus 4. I-plug in dito. Na nanggaling dyan. Plug in lang naman. Like this. Lang. Then, distributive property. 3y minus 12. Or simply, may equation yan. Magiging ano na siya, magiging y prime minus 3y plus 12 is equal to 0. Ito na yung magiging final answer natin. Gets? Alang galing. Hindi, kinopya ko lang yung Isaias din smiling. Ilang yun. Kasi pag wala si Isaias, kung wala talagang video kay Isaias din smiling, hindi ko po yung masasagot yan at hindi ko po yung ilalive yan. Gets na daw, gets na daw. Galing talaga ni Isaias James Balim, Hayabusa. So, ang ginawa ni Isaias James Balim, parang magkabuka nito ganito. Pupunta ka dito, tapos isipin nyo si 1 e raised to the power 3x. Ito, parang halos magkakamukha siya. Nagets na daw, nagets na. Nagets na. Iba naman problem po tayo. Ayoko to, mahirap yung parameter. Hindi ko kaya. Wala na bang ibang sagot nito? Hi, Ukaran. Kasagot ka na, no? Hayabusa. Elimination of arbitrary constant po tayo, ha? Part 2. Walang hirap naman nito. So, panibagong problem po tayo. Mamaya na to. So, y is equal to C1 plus C sub 2 e raised to the power of 3x. Okay na yung panibagong given natin, ha. Mamang hirap yan. Huwag kayo mag-alala kasi ito medyo... So, una kasi, medyo mahirap lang siya kasi hindi niya kasi naintindihan nasa terms. So, kukunin natin yung derivatives natin para matanggal natin yung C1 tsaka C2 natin. So, derivatives nito is y prime. Tapos, ito, constant na to. Wala na. So, 0 na po yan. So, bababa natin yung 3. C sub 2 e raised to the power of 3x. So, pwede tanggalin. Isipin nyo, tatanggalin ko na to. Kasi 0 understood na po yan. So, iurong natin to. Ala. Yan, okay na. Mamang hirap naman yan. Oo, mahirap. Nahirapan din ako mat-enthusiast. Lalo na to sa given na yan. Medyo complicated na po. Kaya ayaw ko talaga magturo ng mga DE kasi minsan nahihirapan din ako. Pero kailangan talaga. As in practice, yun lang, mat-enthusiast. Alam mo to? Parang napaka-complicated kasi yan eh. Ayan. Ito na pa yung ano natin yung y prime natin. Ito pa yung equation, mali. Ito pa yung equation 1. Ito pa yung equation 2. The y double prime, derivatives ng y prime is y double prime. Pero kung hindi kayo pinapayagan ng y prime, pwede ka mag dy over dx, depende sa proof nyo. Kung ano yung tinuturo ng proof nyo, yun ang gayahin nyo. Yun ang sundin nyo. Okay? Wala po tayong magagawa. Hello po, idol. Dito ka rin pala. Nandito na po si Math Enthusiast. Sa bababa natin, di ba, 3. 3 times 3 is 9. Tapos sa copy na rin si C sub 2 e raised to power of 3x. Tignan natin kung kokopya. So, ito yung magiging equation 3. Para matanggal natin yung C1 at si C2, kaya nga, elimination of arbitrary constant. So, magpa-plug-in po tayo. So, plug-in po tayo dito. Y square. Since ito, nakikita nyo, parang, alam naman ni yan to. So, ito, factor out nito. So, kopyahin ko na lang para hindi magets. Bakit nag-y double prime po? Kasi, derivatives ng y prime is y double prime. Kasi, ang priority kasi Ukaran, para matanggal natin yung arbitrary constant natin, which is the C. Okay, nagets mo, Ukaran? Hanap, pero kailangan.
Ba't po yung unang problem, isang beses lang po nag-derive? Unang problem, ito. Ilan ba arbitrary constant dito sa problem na to? C1 is isa lang. Ba't diyan po ay dalawa? Itong given na to, dalawa na po yung arbitrary constant natin, Hayabusa. Kaya kung dalawa po yung arbitrary constant, kailangan dalawa na rin po yung derivatives natin. Gets niya? O karan? Asan pa? Ito? Dito? Okay na? O, ty. Ganon. Sa may isa is din smiling, kung ilang na po ang arbitrary constant na nakikita mo sa given, like, let's say ito. At ipanibago natin is y is equal to c1 plus c2. Arbitrary constant natin is dalawa, kailangan eliminate na po. O, karan na-gets mo ba? Ito po yung kanina di ba? Ilan ba ang arbitrary constant dito, which is the y is equal to 4 plus c1? Isa lang, may eliminate na po. Okay, tama po kayo. Ganun pala ang arbitrary constant. Yes po, ganun po talaga. So, alas talaga, 10 beses din ako nanonood ng YouTube channel hanggang mag-gets. Yung kay Singkustan pala na napapakinggan ko na talaga. So, sabi niya, elimination of constant po talaga. Pag eliminate sa Tagalog is tatanggalin, i-erase lang. Para lang talaga yung final answer will be the DE po talaga. Gets niyo? Sige, balik muna tayo. Eto, factor out natin to. Y prime, y double prime, kasi dalawa po yung arbitrary constant para ma-eliminate occurrence. Ito, factor out nito, di 3 times 3c2 e raised to power of 3x. Ito, para magkakapareto, makinig kayo ha. Ito, para magkapareto, substitute lang. Gets niyo? Teka lang, parang mali. Teka, sandali lang. Mali. Ito, iguguhitan nyo. Ito, pinactor out ko kanina yung y double prime. Ito parang, ito may nakita ko. Magkakamukha sila. Ano mag-value natin ng ganito natin? Saan nagagaling? Dito sa y prime. So, ang gagawin natin dyan, 3 raised to power of y times quantity of y prime. Ma'am, bakit? Kasi nanggali dito. Asiris natin dito. Para makita nila. Ito, asiris. Gets? Anong gagawin? Wala nang tayo magagawa dyan. Teka, sandali lang. Saan ba ako nakatuktok? Ito na yan, di ba? So, ang gagawin, distribute na lang. So, y double prime is equal to distribute lang. So, 3y prime. Or, pwede pag ganito, depende sa prop. So, it means, diit po tayo. Gawin natin y double prime. Tapos sa kabila nito, magiging negative y prime is equal to 0. Yun lang yung magiging final answer. Yun lang. Sining yawa-yawa. Ulitin ko ha. Eto, magkakamukha nanggali dito. Kung ano yung katapatang value, yun ang ipa-plugin natin. Yun yung isa-substitute. Papalitan. Gets? Hayabusa? Nanonood yata si Hayabusa, magaling niya mag-intercalc yan. Okay ba? May tanong po kayo? Medyo nakakapagod yung elimination of arbitrary constant ha. Papatukain pa ako ng Laplace transform. Sabi ko, ayoko na. Napaisip ako, sabi ko nga, sinupportan ako ng teacher ko. Sabi ko, kaya mo yan. Kaya mo yan, basta practice lang. Practice lang talaga is making. Kasi pag pinahirapan yung mahirap talaga mission, hindi mo talaga maigul yung mission mo talaga kung nahihirapan ka. Dapat aral lang talaga at practice. Ano ba? Okay, share na lang po ng live ko. Dito ako nakatitik dito. Parang alam ko na to eh. May tricks ako dito ang gagawa ko. Wait lang. So, sagutan natin to ha. Part 2 po tayo. Ewan ko lang kung maglalas ako kasi sasagutan natin yung engineer math. Pwede po pasagot, ma'am. Bigay ka ng problem kung ikakayanin. Wag lang po yung mga complex.
tayo dyan. Okay, so panibagong variable po tayo. Burahin nga natin to. Ayan to. Ala. Yan. Okay, malinis na yung papel. Mamaya na to. Yan na. Alam, bigay ka ng problem dito. So, last. Try ko lang ha, hindi ko may pa-promise yan. Ngayon ako magsinungaling. Okay, ito pa din bagong problem po tayo dito. Y is equal to C sub 1 E raised to the power of X plus C sub 2 raised to the power of C sub 2 E raised to the power of negative X. Manual po to ha. Hindi ko alam ang calculator technique to, so i-focus nyo, puntahan nyo lang si Calculus B. So, nagtuturo sa mga calculator technique. Kaya hindi ko yung magagawa kasi sobrang basic po talaga. Paano to? So, ito, given na po yan is equation 1 kasi given na po to. Kukunin natin yung derivatives na bawat terms na to. First derivatives po tayo. So, derivatives ng y is 1 pero implicit po yan, so magiging y prime is equal to. Ito parang bababa to. So, isipin nyo na, ito yung 1, diba? So, ganun pa rin, walang pinagbago. So, C1 e raised to the power of X. Pero na lang, kaso, bababa yung negative 1, diba, positive times negative, hindi magiging negative yan. Oh, ganun lang. So, negative C sub 2 e raised to the power of negative X. So, ito pa yung equation 2 natin. Yung y double prime, ilan ang constant natin? Ilan ang constant natin? C1 at C2, dalawa ang arbitrary constant natin na kailangan i-differentiate. Naiintindihan o Koran? So, y double prime. So, wala pinagbago. Ganun pa rin. Pero na kapag negative, negative is negative, positive. Okay ba o Koran? So, equation 3. Anong gagawin natin? Plug in natin dito. Teka. So, plug in natin dito. Para magkamukhaan na ata ito eh. Ma'am, bakit ganito? So, y prime, C1, e raised to the power of X plus, parang ito, parang pamilyar ko na to ha. So, ito, magkakamukha. Uy, parang magkamukha to. Ano katapatan ng ganito? Eh di y. So, isa-substitute mo to. So, y double prime is equal to 1. Ma'am, sa mga nakakalito, ma'am, may 2 exponent po ang, Ma'am, may 2 po ang exponent. May 2 double exponent? Saan? May 2 ba? Alin dyan? Hindi yung kanina? Double check ko nga. Hindi, wala siyang exponent. Wala. So, yan. Eh, pwede ganito or kaya di po tayo sa magiging y double prime minus y is equal to 0. So, ito na yung final answer natin. Okay. 2x. Yung kanina? 2x kanina, nabura ko na. Oran. Hindi ko lang na talaga maalala. Wait lang, 2x ba? Tignan mo lang. Wala naman ting ganito eh. Wala. Okay na po. Okay na. Naiintindihan mo na ang Quran? Tapos na to, Quran. Pero, ito, classical method. Tuturo ko sa inyo yung mga technique. Ano ba technique to? Ito yung exercise James Malling eh. Wait lang. Ano ba yung exercise James Malling? Ganito. Kung ayaw mo na classical, pero, problema, pagtuturo ng DE is classical po talaga. Pero pagdating sa board exam, gusto nila mga technique. Ito technique yan. Ito yung question yung lumalabas. Y is equal to C sub 1 e raised to the power of X plus C sub 2 e raised to the power of negative X. Ganito. Ang tinuring ni Isaiah James Malling, kapag magkakaperon ang C1, E at C sub 2, E, pare sila, at yung numerical coefficient natin ng mga exponent, yun ang kukunin natin. So, ang priority, gawin natin yung M.
M, di ba positive 1 yan? Isipin nyo yung numerical coefficient. So, positive 1 magiging negative 1. Sa mga nakakalito, bakit may M? Kasi priority, ang ginawa ni Smalling para makuha natin dito. So, gawin natin M. Papalitan natin, kapag ang M, pag final answer, papalitan mo yung mga Y prime, Y double prime, it means mamaya. Okay? Itong kabila na to, M, di ba negative 1 yan? Magiging positive 1. Gets? O, difference sa 2 squares yan is equal to 0. So, medyo mahirap lang po siya. So, M squared eliminate M squared edi minus 1. Hindi pa yan tapos. Eh, yung M squared gawin natin Y double prime. Tapos yung negative 1, gawin natin Y. Tingnan magiging final answer. So, checkin po to ha. Checkin po to ha. O karan. For checking po, para matamaan mo yung ganito. So, halos pares naman po siya. Or checking. Pag nagbabardik sa, pwede gamitin tong technique na to kay Smalling. O karan, nag-gets mo na? Sige, extry mo sagutan, ikaw sasagot. Sasagutan kita, gamit ang technique nito. So, ikaw sasagot. Sino magsasagot nito? So, try natin dito. Parang pares naman to eh. Hassle ako sa oras. So, ganin natin ay... O, try natin. Ikaw sasagot ko ka na. So, y is equal to c sub 1 e raised to the power of 3x plus c sub 2. Checking to. Ito gagamitin checking kay Smalling. So, e raised to the power of negative x. Sige, sagot. Yun ang sasagot. Ikaw, Hayabusa. Pwede pa mag-request ng tanong. Ano ba ang request ng tanong? Huwag yung mahihirap. Try mo daw, try. Pwede ka magpa-up o karan. Binago ko lang yung exponent para plain practice lang po, ha. Kung ano yung processing, bahala ka na. Pwede ganito, pwede ganyan. Pag nagmamali, checking, pwede ganito. Pag nagmamali. Wala tayong problema. Ano sagot o karan? Differential equation po tayo, ha. Dali lang yan. Sige, antayin na lang po kayo ng ano. Text mo. Ayan, tabaksak. Mas matibay pa yung Samsung. Samsung, the best. May screen protector lang yan. Ano, okra, may nakasagot na. Ikaw, Hayabusa, anong sagot dyan? Gayain na lang yung for checking. Ito, medyo mahirap na yung engineer math eh. Wait, try ko na natin ito. Hirap eh. Hirapan ako. Walang sumagot o Koran. Okay na ba? O ayun lang, nahihiya ka. Ako na lang sasagot. Natayin mo na ba ano? Hayabusa, para pagkilala ko na yan, pasobran up. Ay, Engineer Cardin, thank you po sa pag-send ng rose. Engineer Cardin, thank you po. Hello po, sir. Ipunin mo na lang yung batch nyo, pwede mong gawing pangbaon. Okay na po yan. Thank you. Thank you sa pag-send ng rose. Salamat. O, karang saan na magsasagot? Gayain na lang yung technique. Wala na? Hayabusa, alam mo na yung technique. Ay, sige, okay lang. Walang problema dyan. Okay lang. Hindi na kailangan ng sandation. Ay, thank you! Thank you po, Engineer Garden. Love kita. Ay, Rose is lit up. Thank you po. Uy, ang ganda naman gift budget, Engineer Garden.
Tama na po yung bagsa ng badge. Baka niya ba naman po. Thank you po ha. Salamat. May pag-ipunan ako para may cash G. Ang hirap po. Madali lang yan, Jeps Denson. Ang gagawin mo dyan, etong gayahin ninyo kay Size Jeans Maling. Etong for checking ha. Alam na alam ni Okaran yan. Okaran, okay na ba? Wala ba sasagot yan? Maliban na lang kay Red, huwag na lang sagutan kung hindi mo na kailangan. Hirap naman. Hindi naman mahirap yan, yung matintusias. Ito, i-focus nyo kay pag-checking. Wait lang daw. Wait lang daw. Anong sagot? Hayabusa, hello po. Napalik ka. Madali lang yung size Jeans Maling. Namin ako natutunan doon. Wala, hindi ko kailan ito. Kaya hindi yung sa mura. Galing talaga ni Engineer Cardi. Ang dami nagsasan ng badge dito. Thank you po Engineer Cardi. Hindi naman siya mahirap, matintusias. Kasi pag checking po yan, malaking tulong na to. Para matamaan natin yung DE natin dito. Pag classical po talaga, aralin mo talaga kasi medyo mahirap lang sa una. Basta train practice lang po. Wala na ba? Hindi po mahirap. Mahirap lang siya pag hindi ka nag-aral Hayabusa. Basta alam ng technique nito. Ito may technique ako dito for the checking. Ito dito, matataman lang siya. Mag-send ka ng problem dito, try natin. Ito kay Engineer Zamora, ito gagayahin natin to. Hirap naman ito pinapagawa sa akin itong isa. Teka. Magta-time na ako. Madilim na yung ulap. Ito pala yun. Mahirap na to. Wala na yata nagpapa-request. Wait lang daw. Wala na ba? Okay, 1 minute. Magbibilang ako ng 1 minute para makasagot natin yan. Dali-dali lang naman yun. Pero for checking po tayo para mas sigurado tayo. I can see when it gets to me, how it gets to heaven. Oh my, I can see when it going. Never lost and it gets to me, how it gets to heaven. Nagugutom na ako. Di pa ako makain. So pagkatapos yan, hintayin natin yung request ni Hayabusa. Huwag na po yung mahirap kasi hindi ko pa yung masasagutan. Okay. Meron ako dito kay kay Size Jeans Maling. Hayabusa, wait lang. Para magkakamukha to. Wait lang ha. Wait lang po. Sige. Tama ba ma'am? Sige, malalaman nating Okaran. Hala, ay side ko, cosine ko, x. Kailangan may exponent. Pero try natin, sagutan. Kailangan may technique nito eh. Hindi ito tinuro to sa kay Size Jeans Maling. Hindi ko alam technique yan Pero na lang, Hayabusa, try natin. Sasagutan. Ganyan Tama ba? Sige, try natin sagutan. So, ang sabi daw, y double prime minus 2y prime is equal to 0. Sige, try natin. Gamitin na natin yung for checking. Ay, Okaran. Okay, kung tatama, so, i-represent yung m. Yung numerical coefficient natin ng exponent, yun ang focus natin. Diba? Positive 3, magiging negative 3. Isa naman, negative 1, magiging positive 1. Equal 0. So, FOIL method po tayo. So, m squared
positive m minus 3m minus 3. Wait lang po, na. So, yan, kung may like terms po tayo, check-in po tayo ha, para siguro. Kasi nagmamadali ako eh. Pag ganyan, hirap naman ito. Wala siyang exponent. So, try natin kung tatama. So, m squared. So, negative 2. Bakit? Kasi, positive 1 minus 3, mas patas ng 3. Negative, tapos minus siya. So, tama ba? Hala, tumama na nga. Tumama sa ikaran. So, wait lang po tayo. So, yung m squared, papalitan natin ng y double prime. Minus into m, gawin natin y prime. Galing. Yung y, yung 3, magiging natin yung 3y. Ito yung final answer natin. Tama si occurrence. Hihi. Yuhu. Yan. Tama yung ginagawa mo, occurrence. So, palapakan natin si occurrence. Okay na ba? Kung ayaw maniwala sa checking, gamitin mo itong process na to. Kaso, wala na akong time. Palapakan natin si occurrence. Galing. Wala, mas patagal pa to. Galing talaga. Ano, nuggets mo na occurrence? Paulit po, ma'am. Ulitin ko, sige. Ito ba yung given? Y is equal to C1 is raised to power of C1 e raised to power of 3x plus C sub 2 e raised to power of negative 1. Ang ginawa ni James Malling, so, ano na to? Dalawang FOIL method. So, represent yung M natin para mapalitan natin yung Y na differential equation. Sa quantity of M minus, bakit nagagalit yung minus 3? Ito po yung focus natin, yung numerical coefficient ng exponent. Ano may numerical coefficient ng exponent natin? Positive 3. Change the sign, minus 3. Okay, gets? Ito kabila naman, M, yung numerical coefficient natin nasa kabila, negative 1. Change the sign, positive 1. Yan, ganito, is equal to 0. Saan galing yung M? Kasi ito yung tinuro ni James Malling. Yung M, gawin nating M para makapag-FOIL method tayo. Yung final answer natin, papalitin mo siya into Y. Into Y. Gets, Sir AJ? Nananood ko kayo sa James Malling trick niya. Ito, pwede ka makapag-FOIL method. Algebraic talaga yung style nito. Ito na yon. Ito yung final answer. Akala mo lang ganyan. M squared minus 2M minus 3 is equal to 0. Kasi, ang value natin is Y. So, yung Y, kasi yung M squared, gawin natin Y double prime. Kasi dalawa yun eh. Tapos, yung negative 2M, gawin natin Y prime. Kasi, yung Y natin is Y prime. Tapos, yung minus 3 is negative 3Y is equal to 0. Gets na ba, Sir AJ? Ito na po. Ano na, nagets mo na, Hayabusa? Ikaw sasagot dito. Sa pakisagot na lang kay Hayabusa. Up na dito. Pakisagot ka po kay Hayabusa. Y is equal to C sub 1. E raised to power of X. Madali lang yan. Very easy. Sagot dito ha ng Hayabusa. Alam ni ano po yung occurrence. Hihi, alam yan. O, ito na yung sagot. Using D for checking. Di ko gets. Hindi nyo na mag-gets. Di mo mag-gets. Sir AJ, ganito pa yung tricks yan. Para makuha natin yung final answer, kailangan maka-FOIL method ka, Sir AJ. Ang M natin, nire-represent yung M natin. Yun yung ginawa ni Sir James Malling. Yung negative 3, nanggagaling lang po ng numerical coefficient. Di ba positive 3 yan? Change the sign. Di ba positive, magiging negative 3. Ganun lang, plug in lang po. Itong kabila, negative 1 yung numerical coefficient natin ng exponent dito, like this. Negative 1, magiging positive 1. So, ganun lang. Tapos, FOIL method. Tapos, palitan na lang yung M square, magiging Y double prime. Bahala na kayo. Yun lang. Paano po ulit nakuha yung M minus 3? Ganito po. Ganito paliwanag yan. So, i-laser natin. Kapag yung negative 3, ito yan,
y double prime minus y is equal to po. Teka, mamaya. Ito, di ba positive to? So, positive 3. Plug in dito, di ba positive 3? Ang operation niya is positive. Change the sign, magiging negative 3. Nagets? Ulitin ko. Copy yung m. Saan nagagaling yung negative 3? Yung numerical coefficient ng exponent natin, change the sign yung positive. Di ba positive? Change the sign, magiging negative 3. Then yung kabila naman, m, times yan na times. Di ba negative 1, magiging positive 1. Is equal to 0. Call method. Tapos, eto, yan, natapos mo na yung ganito, m square minus 2m minus 3 is equal to 0. Baguhin mo to into y double prime, eto, 2y prime, tapos minus 3y is equal to 0. Kasi, may sugmugot na ba si Hayabusa? Siguro, ito, ganito. Represent natin yung m natin. Quantity of m minus, I'm sorry. Huwag kang magmamadali. Ayan. Focus na lang po yung numerical coefficient natin. Ano yung numerical coefficient natin? Ito, numerical coefficient natin ng exponent. Hindi natin nakikita is 1. Kaso positive 1, magiging negative 1. Ito, kabila na to, m. So, negative 1 to, negative 1, ito negative 1, magiging positive 1. Alam na alam ni Hayabusa. So, di pa sa 2 squares yan, ha? Gets ko na. Ang galing Hayabusa. Ang galing-galing. Galing. Ayan, nagets na ni Hayabusa. So, palapakan natin. Ayun na po. Very easy po kay Sir AJ. Hindi yata kumukuha sa Sir AJ ng differential equation kasi math major po kayo, sir. Teka lang. Tama po kayo, Hayabusa. Tama po yung sagutin. Nagmumulto na tayo ng pen tablet, ha. Hayabusa, tama po kayo. So, tumama ka po. Galing. Ano, one more po tayo? One more? Isa pa? Walang di sa amin, ma'am. Wala po kayong di sa math major nyo. Kaya naman pala, nakausap ko yung favorite teacher ko, di niya alam ang DE. Sa mga engineer student lang na, Ano, isa pa? Sa engineer lang yan. Sa engineer lang po. Ano, Hayabusa, na gets? Tama yung sagot mo? Isa pa. One more na lang po tayo. Manang what if ganito? Baguhin na natin to. Y is equal to c sub 1 e raised to the power of, gawin natin negative 4x plus c sub 2 e raised to the power of 3x. Yan na, madali lang yan. Walang DE sa grade 8, ma'am. Wala po talaga. Pang-college na to eh. Anong sagot dito? Gamitin na natin yung style ni Sais Jean Smalling. Kaya Sais Jean Smalling ito pinapanood. Yung for checking lang. Anong sagot? Yung makakasagot? Sana lang to, ha? Pagkatapos yan, panibagong problem po tayo. Ay, sasagutan natin si ano. Ayan, kakopy natin yung kay ano. Ayan, tira, wait. Copy natin to kay ano. Given. Y is equal to A sin X plus B. Hirap naman yung cosine X. Sige, mamaya. Ayan, mamaya natin to. What if walang if po yung isa? So, hininin po siya magti-trick. Hindi, wala pong trick ng ganyan. Wala akong trick ng ganyan yung question mo. C sub 2, raised to power 3x na lang? Hindi, walang trick ng ganyan. Kailangan magkakapareto like this. Itong given. Pero ganito ang trick nito. Walang ganun. Manual po talaga yan. Paano po sagutan, ma'am? Ganun pa rin. Itong question na to, yung question mo, yung C sub 2, 3x lang. Ano lang, manual, classical manual lang. Pero yung technique, yung tinatanong mo, wala akong trick ng ganyan. Pinapanood dito kay Sais Jean Smalling. Wala. Classical po talaga. Pakisagot na lang to. Y is equal to C sub 1 e raised to the power of negative 4x plus C sub 2 e raised to the power of 3x.
Ano sagot? Baka lumabas kasi sa quiz namin. Patay. Taka lang. Ang hirap naman nito. Pagkatapos yan, sagutan natin. Ito, pag classical talaga, magkukumpute na talaga yan. Ma'am, paano pag tatlo? Walang problema. Pero ganun naman yung process. Pa-help po, ma'am. Pa-help daw. Sige. Copy natin yung mga questions. Gutom na ako, hindi pa ako makain. Ano sagot dito? Wala si, ano? So, y is equal to c. Makadal lumabas ang isang. Naka-raise ba yan? Pag isa lang? Ba't isa lang? Sige, try natin. Walang E? Hirap naman yun. Ito? Yan. Sige, try natin sagutan mamaya. Hirap naman yan. Hirap naman yan. Complicated na po. Paano yan? Hindi dalawa yan. So, yan. Try natin sagutan to. Manual po tayo niyan, pero yung tricks hindi ko po alam. Gas yan. Sige. Walang hirap naman nito. Yan. Walang hirap naman nito. Sige, tinanong ko sa stretch pot niya, no? SSD Smart. Kung kakayanin. Wala ba sama ko dito? Ako na lang sasagot. Napakadali lang naman yun eh. 1 hour na pala dito. Wala siyang 3x. Wala ka, hirap naman ito. Hindi lang po. Wala ba mas mahirap dyan? Hindi naman kasi ako nagyayabang sa mga DE eh. Yung pinakamahirap yung may trigo. Pero ito yung tinuro ni Isaias James Maling. Constant po siya, may kasamang E, pero mas malala. Trigonometric po. Pero magkakaparasa ng exponent, meron akong ditong lecture. So mamaya ituturo ko. STF. Thank you for sharing your knowledge, miss. Wala pang naman tami. Salamat. Teka, ayan ako. Wala na ba nagsumagot? Makain. Hirap naman dito. May challenging dito. Sandali lang po. Ito, may ano siya. Lagay natin ito kay ano. Mahirap na yan, oh. Desire to read Sandali lang po, ha? Kaya sasagutan natin yung pinarequest ni, ni Hayabusa. Ayan, yung huling kong last na example, yung trigo, mas malala yun. Ang haba ng computation. Pero may tinuro ni Isaias James Maling yung mga technique niya. Parang hindi hassle sa time. Mulan na. Sandali lang po, ha? Nahanap ko na po yung Try natin kung tatama dito. Hindi pa ako sigurado. Ito, lalo na ito, siwat. Wala siyang exponent. So, i-apply natin dito sa trick ni Isaias James Maling. Kung kakayanin ito. Sige, okay na ba? Ako na sasagot. Ganito yan. Ito yung ginaya lang ito yung kanina. Yan ang gayahin nyo. So, represent yung M natin. Ay, yung numerical coefficient natin, exponent natin, which is a -4.
So, from negative 4, baguhin, negative, magiging positive 4. Yan. Ito kabila na to, positive 3, magiging negative 3. Is equal to 0. Whole method, ganun lang. Algebraic lang po talaga ang ganyan. Minus 3m, positive 4m. Teka, hindi pa ako tapos. Baba. Negative 12. Edi kung may like term, so di m squared. Edi ano na to, positive m minus 12. Babaguhin to, yung m, mga m into y. Kasi pag m squared yan, y double prime. Plus, yung m natin is y prime. At yung negative 12, magiging negative 12y is equal to 0. Final na po to. Yan, napakadali lang for checking. Pag manual, hindi ko na po kaya yan. Huwag niyo ako papahirapan. Ayoko na. Ayan na, okay na. Okay na ba guys? May natutunan? So, sasagutan natin itong ganito na. So, try natin. Ito medyo mahirapan ako dito. Hindi pa ako sigurado. Complicated na po ito eh. Ito, pinakamahirap to. Ito, mahirapan din ako. Try natin sagutan to para magkamukha ito. Kung kaya. Ano-ano po ang magandang i-review para sa fundamentals sa calculus? So, manood po kayo ng YouTube channel kay Engineer Mac. Kung ayaw nyo matiwala sa mga YouTube, pwede nyo basahin yung mga calculus. Maraming kasi ang books ng calculus. Kahit sino authors, pwede nyo basahin. Sky Peron. So, download nyo ito sa Library Genesis. Try nyo po. Kung nagtitipid po kayo, YouTube channel po talaga. So, kailangan yun. Maraming content creator na nagpo-post din ng mga calculus na video. Pwede nyo panoorin. Maganda review sa YouTube para hindi kayo magbasa ng libro. Yung hindi mahilig magbasa ng libro. Sky Peron. Okay, sige, burahin na natin to para masagutan natin to. Okay na to, nagets na to, technique na to ha. Kapag ang given is nakaganito, magkaibang exponent, pero naka-x, yan ang tatamaan natin dito. Yun lang. Try natin itong ganito. Yoshin! So, engineer lang pala. Wala silang math major. Okay, ito. Sige, try natin kay kay Hayabusa. Okay, ang given ko kay Hayabusa, try natin ha. Hindi ko po ipapromise kasi napapanood ko na to. Nahihirapan din ako sa ganito eh. So, ito, yung request ni Hayabusa. So, y is equal to a, capital A sin x plus b cosine of x. Para magkamukha nito eh. So, gagayahin ko na to. So, y double prime, hirap eh. Wala siyang exponent, so, derivatives ng y is y prime. Tapos, ito, capital A. Gawin na natin, so, ano na to? Edi A. Derivatives ng sine is cosine of x. So, diba? Yung cosine, derivative na sine, di ba positive ang magiging negative? So, b cosine of x. Ay, I'm sorry. Sine pala yan, sorry. Sine pala yan kasi negative. Tama ba? Isa lang kasi yan. Yun yung magiging equation 1, equation 2, kung kakayanin. Ito, y double prime. So, ganun pa rin, walang pinagbago. Walang ganun pa rin. Ang derivative ng cosine is sine pa rin. Pero may negative. Kasi cosine, may negative sine x. Yung sine magiging ano na to, negative b cosine of x. Equation 3. Kung kakailanin na. Try ko lang ha.
So, ano magagawin? So, ito, tapatan natin to kung kakayanin. I can promise po, ha? So, magiging factor of yung negative. Try natin, ha? Diba? So, ito. Kaya ko ba to? O, yan. Ay, nakayanan ko. Buti naman. So, ito, ganito. Since magkamukha to, ito, papalitan natin to. Yan. Ayan, so, y double prime, negative, y natin. Ito may magiging final answer. Oh, di ba madali? Kala ko hindi ko kaya, pero kaya ko pala. Yan. Wala. Yan, ito na yung final answer natin. O, yan. Malupit. Dali lang. Pero gagawin natin yung Sterling SSD Smiley. So, paano to? Okay, try natin. Ha? I can promise to, ha? Mahirap to. Kailangan matamaan natin to sa mamagitan yung SSD Smiley mga technique. Represent natin yung M. Pero saan niya nakukuha yung 2M? Iniisip ko, baka naman sa numerical coefficient niya. So, ito, numerical coefficient. E di ano na to? E di 1i lang, or i na lang. Kasi, I didn't understood daw kasi yung i, pero katabi ba yung i? Understood daw po yung numerical coefficient natin is 1. So, gawin natin yung i natin. Kasi, ang i natin, it means yung i natin, i squared is negative 1. Tama ba? Kasi pag I naman, squared of negative 1 yan. Ma'am, yung sa akin pag-usagot, please. Sige ka kung kakayanin. Anong gagawin? So, maglalagay ka ng multiply both sides by squared. Like this. E di, ano na to? M squared is I squared. Kasi ang I squared po talaga, negative 1. Negative 1. So, wag na itong papakalaman to. Sa totoong talaga, sa totoong buhay talaga sa algebra. Complex na po to. Pero, ang gagawin natin dyan, itong nakaganto na to, M squared, palitan natin ng Y, double prime. Pag negative 1 po to, gawin na natin yung Y natin. So, ano ito, negative 1 or instantly y na lang. Pero, bababa natin, papasok natin para maging linear equation, para maging differential equation, papasok lang to si negative y paloob dito. Para change the sign. So, y double prime, di ba negative yan, maging positive y. Eto, parang the same lang po. Yan. Check yan, ha. Ito na po yan, Hayabusa. Yung request nyo. Kung ngayon maniwala, tignan natin sa AI. AI ba tawag doon? Para to make sure po tayo. Kakayanin ko ba to? I can promise sa Korean na, pero ginagawa ko lang yung makakaya. Nahirapan ako. Madali lang pala to. Hirap naman ito. Pinapagawa sa akin. Saglit lang po kung titinan natin yung ano. Sige, try natin sa AI kung tumama. Para make sure po tayo, right? Try natin.
Kasi hindi magati pa para bukas. Wala, ano to? Mali to. Yan, kakapil lang yan. O, tumama na nga, o, real na real. O, diba? Real na po yan. O, may result. O, diba, madali? Parang nakukutuban ako yung ginagay ko yung style ng learning, yung learning process ni SSG Smiley. Parang magkabuka kasi siya. Kaya, o, diba, ang galing? Tignan natin yung yung sample talaga kay Okoran, kung kakayanin. I can promise medyo takot ako yung masolve nito kasi complicated na po ito. Saglit lang po tayo. Bukas na naman ako magla-live. Alanganin. Dali lang po. Tignan natin, sasagutan natin. Mga makakayo po talaga. Okay, gets. Sige, sagutan natin. Kakayanin ko ba to? I-differentiate ko ba to? Okay, gets. Sige. Try natin sagutan to. Mamaya ka na, ha? Eto, sabi dito is y is equal to c2 3x plus c1e. So, sabi dito sa AI, C1E is the constant term. So, constant na po to. Pero, ito na to, i-repeat pa to. So, y prime, 3, C2, tama ba ako? X lang. Yun lang. Ewan ko na lang kasi nalilito ako eh. Wait lang. Okay, gets. Para mali. So, eto. Wala na tong X na to. So, differentiate na to. Namalay lang ako. Ganito paliwanag nito. O kaya kung nanonood ka. So, ang X natin, kasi derivatives ng X is 1, kasi understood na po to. So, isa-isahin natin. Ma'am, paano to? Kasi derivatives ng C sub 2, 3x is, lalabas natin 3. Hindi siya exponent, numerical coefficient siya. So, papalabasin natin 3, tapos yung C2, kasi derivatives ng 1 is, derivatives ng x is 1, kasi hindi na po sinusulat. So, para makita natin, ang ginawa dyan, Okoran, makinig ka, yung 3, di ba yung 3, numerical coefficient, papalabasin mo lang. Tapos, kasi derivatives ng x is 1, para makita. Kasi ang derivatives ng C1e, kasi constant na po yung C1e, constant na po yun, so 0 po talaga. So, pag ginanong mo siya, magiging 3C2, yun na lang. Derivatives ng ganyan, the y double prime, eto pag ganyan, in case of ganito, 0 na po to, naiintindihan, Okoran.
anong gagawin natin? Since, ito yung magiging final answer natin. Nagets? Ayan, napakadali, nabase lang sa AI. Ulitin ko, explain ko sa inyo, occurrence. So, C2, tapalabasin 3, derivatives ng X is 1. Pero gusto ko makita kasi baka nanilito sila. C2, kakapi lang. Kasi ang C1, E is the constant term, magiging 0 na siya. Okay na po yun sa first derivatives natin, ha. Tapos yung y over prime, multiply mo lang, tapos tanggalin. Yun na po. Kasi derivatives ng 3C2, kasi ang C2 po yan, constant na po yan, so 3 times 2, pwede pang sagot sa yun yung trigo problem na alin? Elimination of arbitrary constant. Palagay na lang, try natin. So, para makita natin, urong natin to, para makita to ni occurrence. Okay, occurrence kung nanonood ka man, ha. Ito. Derivatives ng ganyan, tapos, kasi ang 3, derivatives na C2 is constant na po. So, pag multiply mo siya, so 0 na po. Okay na ba occurrence ng gets? Ito, medyo nahihirapan din ako sagutan to eh. Ang hirap eh. Try natin ka engineer math. Ito parang hindi ko kaya sagutan. Complicated na po to. Medyo malakas yung ulan, guys. Medyo malakas ang ulan. No, hindi na nakikita. Sayang naman yung pag-edit ko. Okay na ba? Ay, Okoran, kung nanonood ka man, si Okoran, nasaan ba si Okoran? Ipopost ko na to mamaya, ha? Itong problem na to. Ganun lang. Mahina masyado voice nyo. Mahina. Mahina ba? Lakasan ko ba? Medyo maulang po yung ano. Hello? Hi! Okay na ba? Sakto lang? Sakto lang daw. Ora, kung nanonood ka man, pakicopy na lang to, ha? Baka lumabas ko sa quiz nyo. Hindi, nahihirapan ako sa EX eh. Silang bata. Ay, hindi ko na kaya. Alala ba sasagot? Sige, buburahin ko na to. So, next problem po tayo. Pag ganitong tatlo na to, meron na po sa dating live. Ito pinakamahirap to, ha. May siwang ka pa, may i ka pa, may cosine ka pa. Aray. Ito turo ko na. Pag sa manual po talaga, wag na. Apakahaba. Pero mas mahirap talaga pag magkaiba ang exponent. Nako, complicated na po. Ito, nasagutan na to kay Hanabusa. Ito kay Okoran. Manila to. Sabrayin natin to. Yan, nasagot ko na ngayon Okoran yan, ha. Ipopost ko to bukas yan. Madali lang to.
Edit ko lang ito mamaya. Mahirap pa naman pala mag-edit na ito eh. Hala! Okay. From a point outside up. Okay. Sige, may problem po tayo. Wait lang ha. Pero sulat ko muna tong ano to. Y prime is, eto medyo mahirap lang to. So, C sub 1, e raised to the power of 2x, cosine 3x. Hala ka, ang hirap naman nito. Plus C sub 2, e raised to the power of 2x na lang. Kasi pag magkaiba yan ako, hindi ko na kaya. Hindi ko na sasagutan yan. Complicated na po to. Hala, ang hirap naman nito. Product rule nito, napakahaba. So, yan. Nawindang kasi ako dyan. Okay. So, picturean natin. Picturean natin ah. Hala. Dito pwede. May yan siya. Sige. But, mahirap pa mag-engineer kasi magastos pa ang project. Yun lang. Yan. Sige. From the point of outside of collateral. Sige, try natin. Pero balikan natin taturo ko sa inyo ha. Mahal kasi ang project pero okay naman yung engineer kasi may mat naman. Maselang baharing nakita. Sandali lang ah, ayusin ko muna to. Okay. May formula din to. So, sabi daw, sabi na, equilateral. Pag equilateral, di magkakapares yan. Pero yung mga problem dito, napakahirap. E di, 10-10 sana yan. Kaso, delay your service sa muna kuha yung question. Ang hirap niyan. Kasi equilateral triangle, from the word lateral, it means yung mga same of the vertices ba? Pero yung side naman, pinag-uusapan, mahirap na yan. Distance kasi yan, di ba? Wait lang, i-ano to para sigurado tayo. Hirap naman yan pag ganyan. Send ko muna to ha. Saglit lang para sigurado tayo. What is the length? Length pala, length. Mahirap pag-pronounce ng mga length pa yun. Other side. Sige, ano na. Galing po yan sa engineer prop ko. Ayun lang. Hirap naman nito. Masasagutan ko pa yan? Wala, ang haba. Ang haba to. I-AI ko na lang para sigurado.
Time na ako eh. Focus na lang po yung ibang given na arbitrary constant na para ano lang. Ano, ang hirap naman na ito. Equilateral triangle to eh. Ang hirap naman eh, pinapagawa sa akin. O, ito yung ano niya ha. Medyo mahaba to. Assignment ko na lang sa bahay yan, Delta. Alang haba. Oh, approximately equal to 20 units. 20 units po. Mahaba to eh. Okay na ba? Nagets mo, Delta? Nabasa ko lang to sa AI. Ilang? 20 po. 20 po nakalagay. Ilang? Haba nito eh. Law of cosine 2. Magiging ano to? Paano po maging math wizard? Hindi naman kasi ako math wizard, math lover lang ako. Pero yung kagaya ni Isaias James Maling, so math wizard po siya. So, ano lang, palagi ka lang sumasali sa mga math computation po sa ibang bansa. Yun lang priority. Ano lang, naging addict sa math, yun lang. At palagi lang sumasali sa mga math computation, like sa math quiz sa ibang bansa, para maging math wizard ka. Lang. Eh ako naman talaga, hindi naman ako sumasali sa mga math computation kasi ang pinipili lang kasi yan, yung pinakamagaling, yan ang pinipili dyan. Okay, sige, sagutan natin to ha. Itong pinaka to ha, kasi wala na akong time. Medyo ang hirap nito, typically pag ganyan ha. So, pag minanmal mo to, product rule yan. Ito, may product rule nito, ito pa, cosine, so hindi ko na po kaya. So, turo ko na lang po kay Isaias James Maling. So, ang gagawin lang nandyan, i-multiply boses natin para makita. Sige. Ang hirap naman ng kasi pag ganyan. Multiply both sides by. Meron yung mahirap ang tanong nito kay Delta yung service shop eh. Hirap naman yung engineer proc nyo ha. Multiply bosses by e raised to power of negative 2x. Ma'am, bakit? Kasi tatanggalin to. Hindi magiging ano na to, magiging e raised to power of negative 2x y. Eliminate to using the adding the exponents. Hindi ano na to, c1 cosine 3x na lang. Hindi ganun na rin. At ano magiging ano natin, writing natin. Medyo mahirap lang yung pag ganito ha. So, ito, derivatives ng mga bawat term na to. Product rule po to. Oh, product rule po to. Hirap. So, ganito. Derivatives ng y prime is y prime. Derivatives ng y is y prime. Plus, copy na lang yung y. Derivatives nito, bababa yung negative 2. Tapos, e raised to power of negative x. Yan na lang. Equal. Ito, derivatives mo to. So, product rule po to. Ang hirap. Napakahirap to. Kasi, derivative ng cosine is negative. Negative sign. So, pero, yung 3, papalabasin natin. So, negative 3 c1 sin 3x. Ay, di ko na ba sasagutan yung delta, napakahaba pa. Pero may sagot is approximately equal to 20. Dapat lang yung equilateral, magkakapara sila ng vertices niya. Impossible naman talaga yung tanong niya. Buti na lang AI, kasi may AI yung sumasagot. Kung ayaw, wag na lang. Okay. Hirap eh. Eto, saan na ba ako? Nalilito kasi ako.
Bakit naging negative 3? C1 sin 3x. Kasi derivative ng cosine is negative sign. May labas yung negative. Tapos yung 3, labas natin. Yun lang. Plus, derivatives nito, 3 C2. May labas natin 3. Kasi derivative ng sine is cosine. 3x. Okay? Anong gagawin? Multiply boses na. So, pag ganyan to, sandali lang po ha. May error tayo dito eh. Okay, i-derivatives na to. Kasi derivatives to, ganun pa rin. So, yan. Basta part 2x, derivatives nito is y double prime. Derivatives na y is y prime. Explain ko sa inyo kung bakit ganito. Product rule po to ha. Ang haba kasi to eh. Nakakasar yung pag-product rule eh. Yan. Derivatives nito, ang haba nito. Nakakabali yung pag ganyan. No? Negative 9 C1. Derivative ng sine is cosine. 3x. Haba nito. Sige, explain ko isa-isa ha. Allah. Yan. Ma'am, bakit ganito? Kasi, ganito yan. Natapos natin ganito. Yan, tinapos ko na to. Pero, ang problema, sobrang duper haba nito. Product rule po to ha. Kasi ito yung u natin, yung e raised to power of negative 2. Tapos derivatives ng y prime, edi y double prime. Tapos yung b natin is y, di ba? Ano ba b natin is y prime? Derivatives ng ganito, edi negative 2 e raised to power 2. Ganun lang. That's easy. Pero ito karugtong, ang haba eh. Yung u natin is y, tapos derivatives ng ganun nasa loob, eto na yon. Plus, yung ang b natin is ito, derivatives ng y is y prime. Napakadali. What's your book's reference po? Na alin? Rollins, na alin po yung differential equation? So, nakita ko lang sa PDF, sa Library Genesis. Hindi ko alam kung sino yung nag-author. So, kay Scones po, ito, 3,000 solve problem. In DE by, hindi ko alam spelling na scratch kasi mahina po ko sa spelling. Ito po, search nyo lang sa PDF for runs. Yan. Yan, discounts po. Yan, ito na po. Hayabusa na, sagot ko na po yung request niya. Ayan, continue na tayo ha. Natapos na to. So, derivatives ng ganito, negative 9, kasi 3 times this 9 is, derivative ng cosine is derivative ng sine is cosine, 3x. Bakit naging minus? Kasi, kung derivative ng cosine, positive times negative, ito yung negative to. So, 3 times 3 is 9. O, ganun lang. Pero, ang haba, nakakabaliw na to. Anong gagawin natin? So, para ka nag-multiply boses ba kay e raised to power of 2x. So, makakancel to. Tanong ng ICS James Maling. Cancel to. Cancel dito. Kasi, isipin niya, mag-multiply boses ka sa e raised to power of 2x para matanggal tong exponent na to. Ito. Para mali. Ito, tatanggalin natin to.
Yan. 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 Tapos na. Ano ba matitira? Pero etong knob na to, factor out nito. Hirap. So, factor out ng ano, ganito. So, negative 9, papalabasin yung negative 9. Kaso, positive. Wala sa C1. Ba yan? Walang C1. Okay, so C1 po to. Yan. Tapos, C2. Factor up po to. Ito, factor up nito. Kinancel ko po yung mga gantong na mga ganto kasi priority para matanggal to, may eliminate natin yung E. Kasi multiply poses by E raised to power of E raised to power of 2x lang. Para, kasi negative 2x itong exponent na to, tanggal na to. Yun lang priority. Kasi, ayoko lang talagang humaba talaga yung solution. Ginaya ko lang to kay size din small. Anong priority nito? Eto, since eto magkakamuka. Eto magkakamuka, di ba? Series natin to. Kita nyo na? Kung yung katapat nito, yun ang kukunin, which is the E raised to power of negative 2x. So, magiging ano na siya, magiging negative 9, edi E raised to power of negative 2x. Anong gagawin? Itong natitira na to, di wow, ito y double prime. Teka lang. So, wala naman siyang value. So, y double prime, tapos etong negative 2 times positive y prime, di negative 2y prime. Tapos, ito, 4 times positive y, di 4, positive 4y, ito negative 2, y prime, di negative 2y prime. Tama ba? At yung negative, asan ba y natin? Cancel out nito. Nakalimutan lang yung ano. Ito, kamukha. Hindi ko lang nilagay yung ano, hindi ko na sinasadya. Nakalimutan ko lang. Ang hirap talaga maging content creator, peste. Yan. Nakalimutan ko lang yung Y. So, may Y po talaga. I'm so sorry. Patawarin niyo ako. Cancel out nito. Hindi magiging ano na to. Negative Y na lang. Double check ko ha. Ma'am, bakit naging ganito? Ipa-plugin natin yung Y double prime. Tapos, may natira is negative 2 times Y prime. Kayo na mismo bahala mag-distribute. Kung yung natitira, ibababa mo to. Yun lang. Kung by like terms, edi ano na to? Negative 4y prime plus 4y. Pasok yung 4 prime. Hindi, saglit lang, parang mali. 13y, tama, 13y. Positive 13y, ito yung tamang sagot natin. Ayan. Gusto mo mamalaman yung technique nito? Haba, no? Hindi ko na kaya to. Pero na lang pag ganyan, baguhin nyo yung exponent nyo, pero nakaganto na to. Sobrang hirap to. So, tuturuan ko kayo ng tricks nito, ha? Kailangan tumama to. Ano ba tricks nito? Isa-isa din smiling.
Bukas na lang po yung iba kasi hindi ko na kaya. Ano ba? So, ang E natin, ito yung mga E. Teka lang burahin ko muna to. Ito. So, ito focus natin yung given na to. So, ang E natin is real part po. Tapos yung trigo, imaginary. Gets? Ganito priority yan. Kasi yung 2 natin, exponent natin is 2, magkakapareho. So, 2 na to. I'm sorry. 2 natin yan, 2. Para sila ng 2, para sa 2, exponent. Pero, ang magiging columnar coefficient natin is 3. Pero yung magiging sign natin is opposite lang sa positive, negative, 3. Tama ba? Pero maglalagay ka ng I. Ginaya ko lang to kay size jeans maling kasi pag wala yan, hindi ko na alam ang technique niyan. O, yan. Anong gagawin? So, ito, elimination to, hindi magiging 4. Ayun yung magiging sum natin. Ito pa yung sum natin, is 4. Yung product, ano ba yung product? Iyan pa to, bakit naging product? So, paano kinukuha yung product? Ang product natin is 13. Bakit naging 13? Ganito. While method yan. While method ka mga to. Distribute lang. Bahala kayo mag-distribute. Mag-while method kayo. Di 4 minus 9i squared. Kasi alam naman ang I squared is negative 1 ang I squared. Magdalawang oras na. Teka. Wait lang. No. Tumigil ka na. Tigil ka na. Minumulto tayo ng pen tablet. So, ang I squared natin is negative 1, di ba? So, mamaya na po to. So, simplify. Edi, 4 plus 9 is 30. Gets? Ang priority kasi dito, ganito, hindi natin maintindihan. Dito tayo karuktong, So, m squared minus sum, yung m, times product. Product is equal to, product is equal to 0. Plug in lang. Ganun lang. Alam mo, sagot ng sum natin, which is the 4m. Yung product natin is positive 13, is equal to 0. Baguhin na natin to. Napakadali, di ba? So, from m squared, magiging y double prime, minus 4m, magiging y prime, tapos 13y. O, halos the same lang po siya. Ito na yan, always check nito. Okay. Hirap naman nito. Napakahirap. Yan, check na po yan. Double check na to. Yan. Right na ba? 228 views. Thank you po. Ayan, natapos na natin yung handout sa part 2, Baka bukas magpa-part 3 ba ako kasi parang magpapahinga na po ako July. Kasi yung dopamine detox is kailangan ko na ipahinga kasi namamayat na ako. So, ipopost ko po yung mamaya sa YouTube. Yun. Yun na nga. Yan. Haba nito, no? Pero yung pagdating dito sa mga ganito ang cases nito. Pag ginaya mo yung cases na to, kunwari, ano to? 2x to, hindi yan 3x. Sorry, 2x yan, 2x. Mali yan, sinulat ko. Kasi pag magkaiba yan, hindi ko masasagutan yung complicated na po yan.
Okay na ba? Yan. Sobrang dali lang itong pag-aralan kung wala yung video ni SIS Jeans Money. Pero ganun na din po sa another example. Ayan, ito na po ha. Ma'am, paano kapag ganito? Etong given, naka-try ko pa rin to, pero iba ang arbitrary constant natin. Parehas lang to dito. Dito kayo mag-focus. The same po yung exponent, di ba? Anong gagawin? Pag real yan, stands for R, tinamad na ako magsulat, so 3. Pero yung imaginary is 2. Anong gagawin? So, opposite the sign. Ay, I'm sorry. Ali pala. Ayan, ito na yan. So, anong gagawin natin? Pag ganitong sitwasyon na to, magiging 3 plus 2i. Opposite po yan, ha. Eh, di magiging sum na to, eh, di, ano na to, is 6 na. So, sum is 6. Pero pag point method ka pa haba nito, para makuha yung product. Ito yung product is i-equal na nga natin to. Ito. Pero yung product, i-explain ko na sa inyo paano. 13 pa rin. Parang ganun na din. Point method din. Baka kasi ito eh. Eh di 9 yan. Ay, di pala people method, magkapare pala to. Difference sa 2 squares yan. Hindi ano na to, so 4i squared. Kasi alam mo naman ang i squared will be the negative 1. Diretso ko na lang to. Positive 4, di 13 talaga. So, babaguhin natin to. Ito yung talagang pinaka-formula. Ganun, ano to? Naglulukan tayo ah. Ito, ayan, ito. M squared, ganun na, napakasimple. So, M squared, ito yung pinaka-formula niya. So, sum, letter M, plus product is equal to 0. Plug in lang yung mga value. Ganun lang kasimple. 6m plus product is 13 is equal to 0. Baguhin to. Para mapalitan natin yung y, yung y double prime, y prime, tas y. Gawin natin to y double prime minus 6y prime plus 13y 0. Ito na yung final answer. So, halos the same lang po dito. Ay, the same lang. So, ayan. Shortcut na po yan. Ilang. Sabay yung given na tong ano to, ha? Yan. Pero masasagutan natin para bukas to, eh. Gutom na ako. Parang gusto ko na kumain. Yan. Ito na. Shortcut na po to. Babay natin yung ano natin eh. Yan. Y double prime. Yan. Okay na ba? Sige, bukas na lang po ipagpatuloy iba kasi hassle na ako sa time. Alam, may nagre-request sa akin. Okay, okay na ba? Sana may natutunan. Ito parang hindi ko na kaya i-compute nito eh. Ito lalo pa to. Ito, sinagot ko na to kay ano, kay Hayabusa.
Okay, game na tayo. Ako po ay magpapahinga na. Pagod lang kasi ako. Yan. So, thank you po sa panonood, guys. At thank you po sa pag-send ng batch, lalo na kay Engineer Gardy. Thank you. Sana may natutunan sa live ko, ha? Okay, ipapost ko po yung mamaya sa YouTube. Pwede nyo panoorin in previous live. Sige, magpapahinga na po ako. Bukas na lang, ha? Hindi ko alam kung alauna kasi busy din ako. Okay, sige. Ingat kayo at magandang hapon po sa inyo lahat. Mag-aral kayo mabuti. Bye-bye. Wala ko na magpahinga. Maraming salamat sa panonood. Thank you.